Hello, everyone. My name is Lisa Hernandez Morales, and I'll be your host for tonight's podcast here in simple.ph. And for now, we have our special guest from Philippine Commission on Women, Miss Jessel Aquino. Hi, Miss Jessel. Hello, Miss Lisa. Hi. Can you share a little about yourself aside from working in Philippine Commission on Women? Hello, everyone. I'm Jessel Aquino, an Information Officer from the Philippine Commission on Women. I'm currently working under the Corporate Affairs, Information and Resource Management Division. We're handling the Gender and Development Information Referral Services, as well as the public concerns regarding the gender equality and women's empowerment, everything about dealing with the public and the communications. So we're handling the social media and the national campaigns ng PCW. Wow, I'm very happy to meet you. Actually, gusto ko yan mga work related to women empowerment, women protection. That's why I'm very glad that we have this show, we have this podcast, and that we get to share to the public information, critical information about women protection and women empowerment. Okay, so as my background naman, kahit hindi mo tinatanong, i-volunteer ko na yung information. So, I've been married for 35 years now, and then, tama ba, I've been working already for also the same, no, 35 years. And right now, I work for the academe, but I used to work for hotels. So, mahaba na rin yung experience ko. Without giving my age, no, mahaba na rin yung experience ko ng pakipag, nung tackling the challenges and balancing yung work, yung career, and then also yung family life. I have 3 children, all boys. Pero ngayon, I have a granddaughter. So, she's 3 years old. So, all this mga pinaglalaban natin ay yung mga ginagawa natin for women, I hope na magbe-benefit siya and yung generation nila. Okay, so what about you, Miss Jessa? May gusto ko bang i-share sa iyong personal background? Yeah, I've been with the different government agency before I transferred to Philippine Commission on Women. And then, prior to that, I am a marketing brand associate at one of the private company or marketing agency in the Philippines. I've also been passionate about academics. I'm finishing my master's right now po at the Polytechnic University of the Philippines in specialization din po in marketing management. So, opo, yun ang forte ko. Wow. Yun po ang ano ko parang path ko, digital marketing talaga. Wow! Ako natutuwa. Kapag nakakarinig ng mga ganyan, mga kababaihan na nagtitake ng after college, nagtitake pa ng mga masteral, PhD, yung ganyan. Po. Kasi walang katapusan naman yung pag-aaral natin. Sige, so ngayon, excited ako kasi we're celebrating yung Women's Month. Yeah, National Women's Month. Pero this celebration is not only a celebration here in the Philippines, no? It's celebrated in many other countries. Pero March nga dito sa atin. Ang National Women's Month celebration po sa Philippines, bakit siya National Women's Month? Bakit hindi siya katulad sa international po? Kasi ang meron lang ay International Women's Day, which is March 8. No? Pero meron silang mga different activities throughout the March. Pero sa Philippines po, ang meron tayo, National Women's Month Day. So kaya siya Women's Month. Oh. Marami po mga sectors, marami po mga sineselebrate all throughout the March. Oh, may mga assignment pala. Yes, First week, ganito. First week ay Women's Week. And then March 8 po ang National Women's Day, inclined siya sa International Women's Day. And then 4th week po ang Protection and Gender Fair Treatment of Girl-Child Week. And then yung Women with Disabilities Day. Oh, alright. Last Monday siya. No? Oh, okay. Jessel, ikwento mo naman sa amin, ano yung mga highlights nung Magna Carta of Women? Based dito sa Magna Carta of Women po, RA 9710, parang dinedefine po natin ano yung discrimination against women. And then some of the highlights nitong ating batas na to ay the protection of women from all forms of discrimination against, all forms of gender-based violence. Alright. And then nandito rin po yung kanilang empowerment, no, or inclusion sa
academics, sa institution, sa sports, Sa mga ganyan, training, sa military no? forces, ganyan, sa mga ganun pong mga klase ng sectors po. And then nandito rin po yung comprehensive health services para sa kanila, health services and information, no? Under po ng RA 9710 ang special leave benefit. Ito yata yung sinasabi mo, yung mga yung mga gynecological Opo. So yung babae leaves, po, no? kapag Yes. na-undergo siya ng surgery due to the gynecological disorder, meron po siyang 60 days na Oo, paid leave para sa correct. kanya. No? So different pa po ito sa matutuha nila ng mga SSS sickness benefit, ganyan. So ito po ay paid leave talaga para sa recuperation po nila. Oo, iba to doon sa maternity leave. Kasi di ba, Opo. yung maternity leave, pag ikaw ay nanganak. Opo. Ito po ay sa mga gynecological disorders. Oo, sa kung nagkaroon ka ng surgery, kung ano man part ng reproductive, kababaihan, no? Ng kababaihan. Okay, So basta dapat po surgical procedures. okay. Yes po. Mga hysterectomy, ganyan. Yan, yes po, Okay. opo. So, 60 days 60 yun. days na paid Okay. leave po. So, parang konti pa lang siguro nakakaalam niyan Totoo na po. meron tayong Opo, ganyan. sa amin din sa PCW po, isa yun sa Oo. pinakamarami naming questions Oo. na nare-receive po. Kasi parang, minsan po ang nangyayari, natapos na nila, yung naka-recover na sila. Correct. Opo. Oo. Parang ginagawa po nila, naka-recover na sila, and then tsaka nila malalaman na meron, meron palang ganyan. So, parang na-ask leave. nila, paano po yan? Ganyan. So, Paano opo, i-avail, no? paano po ma-avail? Gumaling na po ako. Oo. Pero Ganyan. pwede pa naman, pag gano'n. Depende na po yun sa magiging usapan po ng employer, and then pwede po nilang i-assess through the Department of Labor and Employment po. Oo. Pero dapat, pwede Dapat pa. kasi- Kasi kung may mga papeles naman na talagang na-hospital Doon kasi po, and ang all. technical parang aspect nun, ginagamit po siya for recuperation. Oh, Ganun. okay. So kung na-recover niya na, naka-recover na po siya from the surgery, baka hindi lang po, parang hindi lang natin sure kung paano pa po siya ma-apply. Pwedeng siguro ibalik, no, yung kanilang ibalik. mga nagamit na sick leave, Correct, ganyan, correct, opo. correct. Pero mga ganun po, under discussions na siya with the Department of Labor and Employment. So, importante pala na malaman ng mga HR, ng tao, opo. no? Ngayon po, nakakatuwa, Miss Liza, yung mga OB-GYN, Oo. aware sila sa ganitong batas. Oh, So, okay. sila na yung nagre-refer. Okay, Parang okay. kung meron kang ganitong klaseng benefit, ikaw na yung Oo. ikaw na yung mag-apply niyan sa HR niyo. Oo, ganyan. oo. So, parang usually yung mga HR, ko-confirm nila sa amin kung applicable ba itong case niya sa MCW, ganyan. Oo. So, maganda naman yan, initiative na yan, Yes, no, yung po. project na yan, no? So, ayan. So, yung Magna Carta, ang daming niyang coverage, no? Ang Totoo daming nasasakupan. Pati yata yung how women are portrayed in media, Yes. ay po. covered din yan. Opo. So, kasi meron tayong tendency na, yung dahil may yung macho society. Totoo So, po. minsan yung mga commercials natin or Opo. minsan yung mga TV show, parang maraming mga jokes tungkol sa Opo, kababaihan mga na ayan po. hindi maganda kasi demeaning siya, tapos na pumapasok sa isip ng mga bata yung Opo. ganyan. So hindi maganda 'yon. So may batas na pala tayo Opo, diyan under siya nung RA 9710 nga po. Oo, na bawal pala yan Opo. na yung mga nakakademean sa Opo. kababaihan. And then through that po, yung itong 9710, gumawa po tayo ng Media and Gender Equality Committee. Okay. Opo, ito ay chaired by the Office of the President, Presidential Communications Office. So, Okay. and then si PCW po ay part nito. And then ang sinasabi po natin dito, itong mga agencies na to, nakasama po dito, talagang meron po silang karapatan or meron silang role po talaga to ensure na ang mga kababaihan ay portrayed ng maayos. Correct. So sa social media, sa Oo. TV, ganyan. Oo. Kasi sa print ads, ganyan. Kasi nga Oo. po, usually, alam ko po, napapansin nyo kapag babae, parang either ito po yung trabaho natin, ng mga katulong, ganyan, or parang yung mga hindi magaganda, ganyan. Nako. Tapos parang may mga jokes nga, totoo po, na hindi Oo. maayos para sa mga kababaihan. And then, through that po, parang ina-assess natin, ano ba yung mga dapat gawin. So, yung MJEC po, no, naglalabas po sila ng mga guidelines Oo. kung paano nga po natin mas mapoportray ng maayos yung mga kababaihan. Oo, dapat i-portray talaga ang mga kababaihan ngayon kung ano tayo. Opo. Kasi ngayon ang mga kababaihan ay
hindi na wala na yung stereotyping ngayon, no? Mali yun na kapag babae ka, yung mga trabaho mo, dapat Ito yan lang. nga, Opo. halimbawa yung mga typical teacher, nurse, Opo. mali yan, di ba? In fact, marami na ngayon na magagaling na women na sa iba't ibang field, engineering, architecture, medicine, Opo. even sa military, di ba? So, meron na tayong woman general Opo. and sa mga police, ang dami na, no? Pati sa profession ng pagiging chef, so halos wala na ngayon na trabaho na sasabihin natin Na hindi pang babae. na hindi na sa lalaki Opo, lang. opo. Oo, Hindi ko pwede dyan, babae ka. Hindi pwede. Oo, walang ganon. Wala Dapat nang walang ganon ganon. ngayon. So, Opo. ayan nga, kaya kunento kanina yung aking apo na 3 years old. Kasi, bata pa lang siya, pero kinukondisyon na namin talaga yung isip niya na lahat pwede niyang gawin. Or, Ang maganda po. yes, o hindi yung limited lang siya sa mga dating traditional. That's very yes old po. style, no? Actually, marami na rin schools ngayon na pinopromote yan or china-champion nila yung ganitong mentality. Isa na dyan yung Miriam College, no? Although hindi ako taga doon, kapitbahay lang nila ako kasi taga-Ateneo ako. Pero alam ko na meron silang STEM center. So, yung mga estudyante nila, ine-encourage nila, pinopromote nila sa mga estudyante yung STEM, no, yung science, technology, engineering, and mathematics. Gusto ko yung sinabi mo, yung Jessel, yung sa household chores, oo. Kasi mali talaga yung iisipin natin na yung mga kababaihan na dapat para sa bahay. Yung sa bahay, yung maglinis, yung in charge ng paglilinis, paglalaba, pagluluto, yung ganyan, di ba? Mali yun. Kasi ang nangyayari nga is nagtatrabaho na yung babae. Kasi ngayon, double income na kadalasan, di ba? Para mabuhay ka na maganda ngayon, dapat pareho na kayo nagtatrabaho. So, yung nangyayari, nagtatrabaho na yung babae maghapon. Pero pag uwi nila, yung lalaki, nanonood na ng TV, tapos yung babae, kailangan pa magluto, kailangan maghugas, yung ganyan. Hindi ka naman sinasabing sa lahat na pagkakataon kasi ayoko na maging bias against sa mga lalaki. No? So, yung tinatawag nga natin yan na parang invisible labor, diba? Or yung pag-aalaga sa mga bata. Yung babae, yung parang 100% na inaasahan sa pag-aalaga ng mga bata. Pero for me, and alam ko marami rin nag-iisip na ng ganito, it's unfair. It's unfair yung ganyan. Diba? And through that po, no, alam natin na gano'n na nga po yung nangyayari sa atin. No? So, meron si PCW na pinopropose nga po na National Care Economy Policy Framework. So, ito po yung framework na to. Ay, yung tawag po sa mga ganyan, yung care economy po. Okay. So, parang yun nga po, yung mga kababaihan, traditionally, sila yung nag-aalaga sa bahay. No? Sila yung hindi makapag-pursue ng kanilang mga pangarap talaga kasi nga gusto nila na parang mas tama na sila yung nasa bahay. So, yun po ang isang goal ng PCW na itong care economy na to, dapat meron siyang maganda po itong policy na to, itong framework na to kasi magpapakita ito na kung ano po ba yung mga dapat natin kung parang gawin para ma-promote pa natin itong care economy at the same time para mabigyan po ng patas na treatment itong mga kababaihan na nagsistay nga po sa bahay. So malaki po itong inaayos po ni PCW na policy framework. Dalawa yan, no? Yung mga kababaihan na nagstay sa bahay kasi sila yung primary caregiver ng mga bata at saka ng household. Tapos pangalawa, yung pangalawa yung kinikwento ko kanina na may trabaho na sila, pagdating sa bahay, sila pa rin yung responsible doon. So, parang dalawang muka niyan, 'di ba? Yung nakikita natin. Doon sa una, nakikita kong issue diyan, yung parang hindi na-acknowledge or hindi nabibigyan ng tamang recognition or economic value. Para bang pag sinabi mong stay-at-home mom or tagapangalaga ng bahay and ng mga bata, parang secondary lang yung kanyang role sa family, hindi gano'n kalaki yung contribution niya. Nasa akin mali kasi napakalaki ng contribution ng mga stay-at-home, ng child rearing and yung taking care of the family. So napakalaki ng economic value niyan.
So, ayan. So, maganda naman na meron na kayong binubuong framework and policy for that. Oo. Kasi dyan magsisimula yun and then papasok yung ginagawa niyo, yung communication, di ba? Para ma-educate yung mga tao tungkol dito. Nabasa ko rin na may coverage din dyan yung mga, parang yung protection for the marginalized sector. Yes po, so, pag sinabi mo bang marginalized sector, ito yung mga parang wala sila sa mainstream? Ganun ba yun? Siguro ano lang po, parang to give na parang brief lang kung bakit nga kailangan pagtuunan ng pansin itong mga marginalized sectors. Kasi sila po yung parang sa atin, sa Philippines, no, parang may sinasabi nga po tayo na yung babae, no, parang somehow kapag babae ka, may disadvantage ka agad di ba? Tapos po, pagka nasa part ka pa ng marginalized sector, ito yung tinatawag nating intersectional disadvantages po. So, parang babae ka na, meron ka ng mga disadvantages as babae, meron ka pang disadvantages dahil part ka ng marginalized sector. Maybe, parang double whammy yun, yes, no? Po, oo. Parang sinasabi natin na ito nga mga kababaihan na to, parang kailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin. Thus, yung Magna Carta of Women, sobrang talagang parang pinpoint niya, no, or i-highlight niya na ito yung mga karapatan ng mga nasa marginalized sectors po. So, yung ibang marginalized sectors po, yun po yung nasa urban poor, ayun po yung mga nasa indigenous siguro, communities, ayun. So, mga ganyan po. No? Somehow, sa akala lang natin, baka nasa isip po natin, ito yung mga nasa probinsya lang. Hindi. Meron din po tayo sa mga nasa mga lungsod po natin, yung mga nasa informal economy, marginalized din po yung mga yan correct, so, ito po mga protection natin dito through the Magna Carta of Women, sinasabi natin, especially for the farmers, yung kanilang karapatan para mag-obtain ng land. Kasi usually po, no, parang for the longest time, ang meron lang pong karapatan for the land ownership ay mga kalalakihan lang po. So, sa atin sa Magna Carta of Women, pinakita natin na dapat meron din silang pantay na karapatan pagdating sa land ownership. Nabigla ako doon. Ibig mo sabihin, pero walang ganong batas, no? More on practice lang natin. Practice natin na kapag mga lupa or pag-aari, parang pinapangalan sa lalaki. Na mali. Ano pa po ba? Siguro sa informal economy po, no? So, sinasabi po natin din sa Magna Carta of Women, yung pantay na opportunity para sa kanila sa pag-acquire ka po nila ng mga maayos na trabaho, ganyan. Correct. So, yung mga sa marginalized po, very particular po yung Magna Carta of Women to uplift them talaga. Kasi nga ito pong mga intersectional disadvantages, hindi po talaga sila, pag hindi sila pinansin, hindi po nila para ma-reach yung full potential nila as a woman. Pero siguro hindi lang yan sa pagkakaroon ng trabaho. I think kasi ngayon yung entrepreneurship, no? Laking bagay, yan na yung direction ngayon, no? Lalo na doon sa mga marginalized sectors na maaari sila magtayo ng kanilang mga negosyo, 'di ba? Marami rin support ang ating government diyan sa ating mga small and micro businesses, medium businesses. So, nakikita ko na yung pagpasok naman diyan ng Magna Carta, dapat yung mga kababaihan, walang discrimination pagdating sa pagkuha ng kapital sa bangko, loan sa bangko, pagkuha ng support sa government, pag-apply ng mga licenses, dapat the same yung support and tiwala na binibigay ng government and ng public sa women entrepreneurs at male entrepreneurs. And even po sa mga work naman for the women with disabilities. Isa pa yan, yung marginalized sector. Usually yung mga employers, no, yung mga naghahanap ng work, gusto nila fully abled. Pero sa mga kung may disability naman sila, they can perform pa rin naman talaga. Parang wala namang difference. Especially kung yung tasks naman ay kayang-kayang gawin kahit hindi magpa-perform ng fully abled. Dapat talaga mabigyan ng pagkakataon to magkaroon ng kabuhayan, 'di ba? Ayan, sige. So, ano-ano mga activities yung naka-line up ngayong National Women's Month? Very parehas po nung napag-usapan natin na yung National Women's Month celebration for this year po, ang pinaka-sub-theme natin ay para sa marginalized sector po. No? So, ang sub-theme natin ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. No? Yung bagong Pilipinas, ito po kasi ang brand of governance
ng ating administration. And then, ang babae sa lahat ng sektor, aangat ng bukas. Kasi gusto natin na mapakita po na ang mga ginagawa po ba natin ay talagang nag-translate sa mga grassroots, no, sa mga marginalized sector. Nagta-translate po ba talaga sila sa mga pagbabago sa mga buhay ng kababaihan, no? Siyempre kami po sa government agencies, national po yung pagtingin namin sa paggawa ng mga batas, especially si PCW po kasi ay policy making body eh. So kami po, gumagawa po kami ng mga batas para sa ikaka-empower, no? Para makita po natin na walang nadi-discriminate na kababaihan. So gusto po nating makita na ito po bang mga policies natin ay talagang nararamdaman, na nababago po ba nito ang buhay ng mga kababaihan, especially those in the marginalized sector po, no? So gusto natin na makita na yung mga kababaihan po sa bawat sektor ay hindi talaga naiiwan. So ito po yung goal ng National Women's Month celebration this year. Ano yung mga markers nyo or ano yung mga tests ninyo para malaman na hindi naiiwan yung mga marginalized sectors? So ngayon po si PCW, marami po kami mga dialogues na ginagawa. And then ito nga pong forum natin sa itong mga activities natin, somehow papakita po natin dito na paano ba namin kayo mahe-help pa? Or ano yung mga dialogues. concerns? Yes po, ano pa yung mga concerns na issues na kailangan nating erase dito sa mga sectors ninyo po, ganyan. So sa kick-off event po, meron tayong sa March 5 po, sa kick-off sa Wednesday na sa kick-off po natin, meron po diyan mga services, essential services provided to the public, to the participants. Andun din po yung mga lecture sessions para sa kanila, na i-empower talaga natin sila. At the same time, meron po doon mga parang portions kung paano masasabi po nila na ito yung mga issues concerning us. Okay. So, I'm sure isa sa mga malaking issue yung violence, no? Hindi man maganda o hindi man masaya, pero it's a reality na kailangan natin pag-usapan yung domestic violence, no? Ngayon kasi yung domestic violence or violence against women, hindi na lang siya yung physical, right? So ano-ano yung ibang aspeto ng violence? Sabi natin doon kanina po, no, yung sa RA 9710 or the Magna Carta of Women, isa po doon sa highlight ng batas na yun ay protection ng kababaihan sa lahat ng forms ng gender-based violence. Okay. And through that po, nag-develop po ang government ng isang batas for ito pong protection nila dito, which is the Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children. Okay. So, itong batas na to, sinasabi nito, sabi nyo nga po, hindi na lang siya physical abuse. Correct. So, meron na po tayo dito na physical abuse, meron na tayo ditong emotional abuse, emotional and psychological abuse, and then the economic abuse. Okay. So itong mga different na abuse na to, na pinapakita nito na ang violence sa isang babae ay hindi na lang siya yung nakikita natin physically. Correct. So napoprotektahan niya even yung mga beyond doon sa mga physical na abuse po. No? So yun, very very sad na sa panahon ngayon nangyayari pa rin yung gano'n, no? Pero yung babae talagang nasaktan siya and talagang nabugbog siya, no? And natutuwa naman ako na may batas na magpoprotekta sa kanya and ipagpapatuloy nga niya yung kaso. Pero marami pa rin kaso na ganyan na hindi lumalabas, no? Na hindi nare-report. Tama ba? Totoo po. So yung nakita niyo pong statistics na sinasabi niyo po, no? Ito po yung mga reported cases. Oo. Ito po yung mga cases na umabot hanggang doon po sa pag-file ng case. Ibig sabihin, mga ongoing cases. Mga ganun po. Correct. So pero marami pa rin po tayo na hindi naman na-file. Gina-judge pa rin natin. Yung mga nagsusumbong parang mali naman yun. Parang nahihiya tuloy yung mga babae, ganyan, na magsumbong. Kasi parang kasi sabi nila, kasalanan mo naman no? Parang meron po tayo. Yung babae pa yun nasisi. So parang may ganun po kasing stigma pa din. Parang may ganun pa rin po tayong problema sa society na ang nangyayari, yung may kasalanan pa ay siya yung biktima, siya pa yung may kasalanan. Parang victim blaming po talaga yung nangyayari. Ang violence against women po and violence against anyone actually ay walang reason po talaga. Parang hindi natin kailangang i-justify kasi it's a no po talaga. Correct. Parang mali talaga na manakit ka, na mali talaga na meron kang gawin na something to harm yung other people. Another human being. Meron bang mga action or plans yung government para i-address naman yung mentality ng mga tao, yung mindset ng mga Filipino na mali yan? Kasi minsan
nahihiya nga yung kababaihan kasi i-judge pa siya. Ayaw niyang magsumbong kasi ayaw niyang lumabas yung baho ng pamilya nila. So, ano kaya yung mga pwedeng gawin ng government or ginagawa na ngayon ng government para magbago naman yung pag-iisip ng mga tao? Feeling ko po yung changing kasi ng norm and culture, hindi po siya ganun agaran. Kabilis. Hindi po siya mabilis. Kasi technically po yung 9262, itong anti-violence against women and their children, 20 years na po siya eh. Oo. So, parang sa 20 years na yun po ba, parang lately lang naman talaga siya umiingay eh. Diba? Lately lang naman nalalaman ng mga kababaihan yung mga karapatan nila eh. So, parang ang ginagawa po natin, continuous po ang information drive natin regarding this. Parang yung mga awareness campaign, ganyan. Parang gusto talaga natin na ipakita na ito may mga karapatan ka sa mga kababaihan. Ito yung mga karapatan mo, ito yung mga para sa'yo, no? Embrace mo itong mga karapatan na to, and then empower mo din talaga yung sarili mo. Kasi no one po talaga can help you aside from you. So parang ikaw din, tayo, mga kababaihan, kailangan maging aware tayo sa mga rights natin. Correct. Parang, kasi the more na mas alam natin yung mga karapatan natin, the more na mas alam natin kung paano natin ipaglalaban yung sarili natin. So parang mga ganun po yung lagi nating sinasabi. So government po, ayun po, usually, ang ginagawa po natin, information awareness campaign. Correct. I agree. Kami po sa PCW, meron po, ito, National Women's Month Celebration, parang ano po yung mga batas na nag-empower sa mga kababaihan, ganyan. Kami din po, aside sa NWMC, itong Women's Month, meron din tayong 18-day campaign to end violence against women and their children. So ito po ay from every November 25 to December 12. So parang ito po, mga ganun pong campaigns ang government, no? Parang sinasabi natin na ito po yung mga batas para sa'yo. Ito po yung mga karapatan para sa'yo. Alamin mo din. And alamin mo kung paano mo din ipaglalaban yung sarili mo. Pero, lagi ang dapat pong nagpoprotekta sa isang tao ay kung sino po yung under sa kanya, which is the government po. So, yun, no? So, yung education and information campaign, very important yan. I believe, very, very important yan. So, maganda naman na kasama yun. Itong 9262 po, no, nabanggit nyo nga po kanina, parang paano ba sila mas magiging aware pa? Yes. Aralin po natin yung batas. Ito po, kung kayo po ay may informal knowledge, tatawag po natin doon parang informal knowledge or formal knowledge about the, parang nangyayaring violence, ikaw din po, pwede, kunwari po, ikaw may friend ka, ganyan. Pwede ka rin pong magsumbong. Pwedeng on her behalf, pwede ako magsumbong. Pwede pong magpaalam. May nangyayari pong ganito, ganyan. Pero ang may karapatan, ang meron pa rin pong parang karapatan, parang na gano'n na mag-file ng case ay yung kung sino po yung victim or even the family of the victim po. Parang ganun. Pero ikaw po, as hindi ka po nila relatives, ganyan, may knowledge ka lang, pwede ka pong mag-file. So, saan sila po pwedeng mag-file ng mga ganyan? So, una po sa barangay. Para maka-obtain po sila ng barangay protection order. And then, pangalawa po, kung ayaw po nila sa barangay, yung pinakamalapit po na police station, meron po tayong Women and Children's Protection Desk. And then kung may physical abuse po, pwede po to sa DOH. Yung mga Women and Children Protection Center po ng DOH. Sa mga hospital po, para maka-obtain naman po sila ng medico-legal. And then pwede din po sa PAO, Public Assistance Office, para sa mga legal concerns. May mga ganun. Marami na tayong area kung saan po tayo pwede maprotektahan ng babae. So, yung economic abuse, paano naman, ano naman kinoconsider yung economic abuse? Marami po, no? Actually, ito po yung pinaka-main or yung madalas mangyari. Actually, ito po yung pinaka-palaging nare-receive natin na complaints lately sa PCW. Kasi po, ang economic abuse po, ito yung kunwari po, ang isang babae ay hindi na siya pinapayagan magtrabaho ng asawa niya. So, parang ginagawa niya, nagiging financially dependent siya doon sa asawa niya. So, parang hindi siya economically dependent. Parang hindi kanya ina-allow na kumita ng sarili mong pera. Parang may control ako over you. So, parang kaya kita na kontrolin, ganyan. Yun po isa, pero hindi kanya pinapayagan magtrabaho. Pwede din po yung hindi niya sinusupport yung anak nito. So, kunwari po, kahit hindi kayo kasal, parang basta po meron kayong anak, ayan, hindi mo pa sinusupport, economic abuse po. Ngayon ko lang nalaman yon na economic abuse pala yon kapag hindi sinusupport kahit na hindi kayo kasal. So yung isa pa, yung nabanggit mo kanina, yung hindi pinapayagan magtrabaho. Parang very primitive naman yung ganun thinking, diba? Na parang hindi naman dapat desisyon lang yun ng
lalaki. Opo. Dapat yun ay pinag-uusapan ng mag-partner or mag-asawa from the start, no? Kung ano, kasi syempre hindi lang yung growth ng babae financially, yung kanyang independence financially na kumikita siya, kundi yung kanyang self-actualization o yung kanyang pag-reach ng potential, diba? Paano niya ma-reach yung kanyang potential kung hindi naman siya papayagan na pursue ng sarili niyang career. Marami naman na ngayon din yung employers dapat din kasi na maging supportive sa mga women workers, 'di ba? So, marami na rin naman yatang ganyan na batas or guidelines ngayon, like for example, meron kang mini-milk na baby, meron meron breastfeeding center, pati sa opisina, yung ganyan, di ba? So, marami na rin na format ngayon, pwedeng stay at home, so, pwedeng flexible hours, yung mga ganyan. So, maraming format kung paano yung babae ma-pursue pa rin niya yung kanyang career. Maraming mga batas, no, nagpoprotekta para sa mga kababaihan. Maraming batas ang nag-empower for them to reach their full potentials. And yun nga po, parang maging aware tayo kung ano tong mga batas na to, and exercise talaga natin yung mga karapatan po natin. Oo, correct. So, ngayon, parang masasabi natin yung mga kababaihan nga ay nasa iba't ibang mga karera na or yung mga field. Although hindi pa ganoon karami sa mga field na male-dominated, yung tawag natin, no? Pero, ano naman yung mga makikwento nyo? Parang meron kayong mga posters ng mga kababaihan na nag-excel sa mga traditionally male-dominated fields, no? So, yun po marami mga kababaihan ngayon kahit tayo po baka parang tayo din po, may mga parts of us, parang may mga sectors tayo na pinanggalingan na male-dominated din yan before. Ganyan. So, ayun po, meron tayo sa PNP, no? Sa police po si PB Jen Manalad. Ayan, siya po ang first na female chief officer ng PNP po, ganyan. And then, may mga engineers na din po tayo ng mga kababaihan ngayon. May mga piloto na rin po tayo mga kababaihan ngayon. Pilot. And nakakatuwa kasi na parang tayo, mga kababaihan, talagang hindi lang natin pinapasok yung male-dominated fields para mapakita natin na, ay, kaya ko to. Pero sinasabi natin na, kaya tayo nandito kasi pantay yung opportunity na meron tayo, na hindi natin palaging nilalabanan yung mga kalalakihan. Kundi pumapasok tayo dito kasi ito yung karapatan din natin. Kasi like may kilala ako na dati kong staff, pumasok siya nag-aral siya na maging piloto. Ngayon, piloto na siya. Babae siya, no? Ang husay, and na-promote na yata siya. And kaya niya pinasok yun, hindi para i-prove na kaya rin ng babae. Hindi. Kundi talagang yun talaga yung hilig niya. So, meron talagang growth and yung sinasabi ko nga self-actualization na nangyari sa kanya. So maganda kasi nakita naman doon sa airline na yon na binigyan siya ng kumbaga walang discrimination. Kasi po yung parang yung pursuit natin ng gender equality, hindi para ipababa naman, no, yung para sa mga kalalakihan. Kundi talagang ma-reach lang din ng mga kababaihan yung same opportunity na binibigay natin sa ibang mga gender. Ganyan. Correct. Pero alam mo, ako, naniniwala ako na malaking factor din kung paano natin yung mindset natin and kung paano natin palakihin yung mga bata. So, like, bata pa lang sila, hindi natin sila dapat i-stereotype, diba? Yung parang gender stereotyping na, okay, babae ka, so dapat ang mga laruan mo, yung mga manika, or yung mga luto-lutuan lang, ganyan, okay lang, bigyan mo ng ganun laruan, pero kailangan bigyan mo rin siya ng mga laruan na traditionally ay pang lalaki. Dapat wala ng ganon. So, yung mga mechanical tools or yung mga truck, dapat meron din siyang ganong klase ng laruan or papiliin mo kung anong interest niya. Hindi katulad, kasi nung generation ko, parang ganyan yung parang ang bibigay lang sa yung mga laruan, yung mga Barbie. Totoo po, luto-lutuan. Luto-lutuan, pero pag magpakita ka ng interest sa mga laruan na panlalaki, parang sasabihin, baka may problema tayo, ganyan, bakit ganito?
Which is totally wrong, no? Totally wrong. So, dapat wala nang ganon. Oo Dapat po. tanggalin na yung mga traditional roles or yung mga, yun nga, yung sinasabi ko, yung Opo. gender stereotyping. Stereotyping. So, just like most things, naniniwala ako, sa family or sa home pa lang, nagsisimula na yung dapat na tamang pag-iisip ng mga tao at saka ng mga bata kung ano talaga yung gender, no? Wala na yung mga gender roles or mga Opo. traditional. Kasi doon magsisimula yun, tapos maya-maya, ano na sila yun. Mahirap nang baguhin yung mga pag-iisip nila. Totoo po. Yun na yung pinalakihan nila, diba? Sige, so yun yung sinasabi mo kanina na yun sa mga information campaign nyo naman. Oo. So yun po, marami tayong mga information campaign na parang actually meron tayong mga sineselebrate na parang ang ganitong mga parang week for the child exploitation social. Yung mga ganun po eh. So, may mga, kunwari itong mga National Women's Month celebration and then 18-day campaign to end violence against women na parang nandito yung mga batas na parang poprotekta talaga sa kanila para ma-aware sila, ito pala yung mga karapatan ko, no? Ito pala yung mga pwede kong i-apply sa sarili ko. Kasi katulad nga po kanina nung nasabi nyo na may mga statistics talaga na nagpapakita na itong mga domestic violence ay tumataas, ganyan. And tumataas sila kasi nagiging aware yung isang tao na pwede ako mag-file ng ganitong case. Pero up until ang goal naman po ng information campaign ni PCW ay hindi para tumaas yung mga nagpa-file ng case, kundi para matapos na po itong laban natin sa gender equality na parang gusto nating makita na ang laban sa gender equality ay makita po na natin talaga yung dulo. Ibig sabihin, pag nag-stop na tayo sa pag-raise ng awareness about this, ibig sabihin na achieve na natin yung gender parity na tinatawag. Itong gender parity na to, sinasabi natin na na-close na natin lahat po ng gender gaps, ganyan. Doon nga po sa nabanggit ko na World Economic Forum po na Global Gender Gap Index, sabi po 134 years pa po bago natin ma-achieve ang gender parity. Beyond our lifetimes po, no? Baka next generations pa ng mga anak natin po ang makakakita ng gender parity. And up until makita natin yung gender parity, hindi tayo titigil po talagang ma-raise natin yung awareness tungkol sa mga karapatan ng kababayan. Dapat lang, no? Yung kahit na hindi natin makita sa generation natin, sa lifetime natin, at least we're on our way there and we're actively doing something, and diba? Nagiging part tayo ng pag-achieve po niyan. Kasi ayokong lumaki yung aking apo sa macho society or sa ganito na may mga violence or walang equal opportunity or yung mindset. Very strong ako doon sa mindset and sa culture natin na ganito pa rin yung mga gender stereotyping. Actually, may mga tao nga po na parang pag tinatanong, parang ano yung gusto mo na maging anak. Ang sinasabi na lang nila, parang lalaki na lang kasi nakakatakot yung mundo para sa mga kababaihan. May mga ganun na po. It's very sad, diba? And nakakalungkot na ganun po yung mindset na natin. Ganun na kasi nakikita na natin sa norm and cultures natin na hindi na safe ang mundo para sa mga kababaihan. And yun yung gusto natin na mawala. Dapat talaga mawala yun. Dapat i-celebrate both and all genders. All genders. Parang ang mundo, and specifically the Philippines, ay para sa babae, para sa lalaki, para sa lahat ng genders. Para sa lahat ng genders. Dami na natin na pag-usapan, ang dami ko natutunan, and masaya ko talaga na nangyayari lahat ng mga developments na to. And sana nga, kahit hindi natin makikita sa ating lifetime, pero nandun tayo sa journey, diba? So, meron pa ba tayo kailangan ibigyang diin sa mga benefits na mukhang hindi alam ng marami? Siguro po, magbe-based ako dun sa palaging nare-receive ni PCW ng mga public queries po. No, una yung expanded maternity leave law. Correct. Na parang ngayon po ay 105 days na ang mare-receive na ang pwedeng i-avail na leave ng isang babae kapag nanganak po siya. So, the same time, yung recuperation din po ng kababayan. So, para lang din po talagang ma-ensure na yung mga yung mother and yung kanyang child ay meron din pong deep na connection. Yung bonding, yung bonding po. Sobrang importante po ng first 100 days talaga ng bata. No? So, halos 3 months na. Pero ano po siya, parang meron lang siyang required po. Parang dapat parang not less than 45 days after the
panganak yung kanyang ma-receive po, ganun. Okay. So parang yung pag-apply po niya, hindi bababa dapat sa 45 days yung post-recovery. Parang after po nung kanyang panganak. Oo, napaka-importante yun. So paano, ang mga makaka-avail po nito ay lahat po ng kababaihan na mga anak po. Regardless kung ikaw po ay single, married, parang ganun. Regardless po yun ng iyong civil status. Oo. Or regardless whether normal or cesarean yung panganganak. So basta nanganak. Oo, basta nanganak ka. Opo, so may tama po, may mga ano pa nga po tayo, parang mga syndrome na, parang may mga stigma tayo na hindi daw nanganak kapag cesarean, ganyan. So po, marami po rin po tayong ganyang issues po. No? So regardless po kung cesarean or normal delivery or kung may asawa or walang asawa, basta po nanganak, pwede ka pong mag-avail ng expanded maternity leave. Leave. Oo, maganda yan. So, gusto ko naman na before we end, no, yung meron kasi bagong batas, no, well, relatively new RA, yung Safe Spaces Act, na ang Tagalog yata niyan, bawal ang bastos. Bawal bastos law. Yes. Oo, bawal bastos law. Oo, pwede bang ikwento mo yung kung anong Before, meron po tayo yung Anti-Sexual Harassment Act. Itong Anti-Sexual Harassment Act po kasi ang difference niya sa Safe Spaces Act ay yung moral ascendancy na tinatawag. So sa Anti-Sexual Harassment Law po or Act po, ang mapepenal ay pagka ikaw po ay may direct na parang tama pa, yung moral ascendancy po kasi parang kunwari ikaw yung boss niya. Correct. And then meron kang ginawa na sexual harassment dito sa na mas mababa sa'yo, yun po ang pwedeng ma-penalize ng law. So yun lang po ang pwede before. Dati. Na parang kailangan po ma-establish na meron ka pong authority sa kanya. Yes po. Pero ngayon po, yung sa Safe Spaces Act, lahat po. Parang either peer-to-peer, no, colleague-to-colleague, or ikaw po doon sa iyong mas mataas naman sa'yo, or ikaw sa mas mababa sa'yo, ganyan. And then, pwede niya na po ma-penalize lahat ng klase ng harassment, no? Either in, kaya siya safe spaces po, in different spaces po, either in public, no, sa institutions, ganyan sa workplaces, ganyan sa mga malls, ganyan. So, lahat po ng mga public spaces, or even sa government na outside na spaces, ganyan po. Covered na siya. Sa mga public transportation. So, nandyan po yung mga different na harassment na nare-receive po, na pwedeng i-apply po nitong Safe Spaces Act. So, ibig sabihin, kasi dati kailangan boss mo, or teacher mo, or ganyan, o manager mo, or yung ganyan, no? Pero ngayon, pwedeng magkaklase kayo or pwedeng magka-opisina kayo, pantay kayo ng posisyon or maaaring mas mababa pa posisyon niya, pero kapag nag-harass siya sa'yo, makikriminalize na yon. Mapipinalize po. So, yun po yung difference. And then, pag ganun po, marami po tayong mga, pwede naman sila na magsumbong na po sa PNP. Ngayon, basta public space, no? Restaurant, mall, sa kalye, sa lahat yan. Basta binastos ka or na-harass ka. Yung mga gender-based sexual harassment po. So, yung mga example po niyan, yung mga catcalling, ganyan, name-calling, yung mga staring, mga sexual jokes, mga provocations, mga innuendo, no? So, yun po yung mga examples niyang. So, not necessary na may mga mas mabibigat na cases katulad ng mga sa rape, sa mga violence, bago mo masabi na na-harass ka. Kasi maaari yung, sinilipan ka, or halimbawa, yung, sa jeep, or yung, di ba, nauso yan, yung parang, they will, sisiksikin ka, or something, para mabastos or something, no? So, yung mga yan, very, na yan ngayon. Sobrang bawal na yan, at pwedeng makulong, or So, yun po yung parang difference talaga. Ng, dati po, batas natin na sexual harassment, na may moral ascendancy, na ngayon, na mayroon na tayong parang batas na protect sa atin sa safe spaces. Sa different covered spaces. Na lahat. Yes, So, ano naman yung parang definition natin ng harassment? Ibig sabihin, paano mo malalaman na ikaw ay hinaharas? Paano mo malalaman na ikaw ay hinaharas? Or ano yung, ang nabasa ko, tama ba? Sabihin mo sa akin kung tama,
there is harassment kung you feel uncomfortable, hindi maganda yung pakiramdam mo or tungkol sa nangyayari or hindi mo siya wini-welcome. Hindi mo gusto yung halimbawa kinat-call ka or nag-joke or even yata yung paghingi ng pangalan mo or paghingi ng cellphone number mo, pagpaulit-ulit or kinukulit ka, that is already harassment. Oo. So may mga, tama po yung mga definition po na nabanggit nyo, na basta po parang feeling mo ay ikaw ay parang napapasok po yung space, no? Yes. Parang pag basta feeling mo uncomfortable ka po, pwede po yun na tawag na harassment, ganyan. Pero subject naman po yun to the discussions kapag nag-file na tayo ng cases. Paliwanag na yun sa'yo sa mga police. Maganda yung may Tagalog version, yung nabastos ka. Kasi minsan, kasi nasa line ako ng restaurants, culinary, hotels. Isa sa mga victims talaga niyan, madalas yung mga servers o yung mga waitress, no? So yung mga customers, may mga customers na they feel na porket customers sila, they have parang may karapatan na sila na bastusin. Hindi naman yung direct na bastusin, pero halimbawa yung magjo-joke sila or pupurihin nila yun, miss, ang sexy mo or ganyan. Kasi pambabastos na yun kung hindi siya warranted or kung hindi siya gusto consented, no? Tapos yung kukulitin yung babae or lalaki or kung ano yung phone number mo, bigay mo yung phone number mo or labas tayo mamaya, yung mga ganyan, no? So sexual harassment na yan. Saan sila pwedeng mag-report? Ayun po. So, may sa mga local government units po, no, kung sa parking, sa streetways, ganyan. Or kapag pwede din po sa mga local traffic enforcer po natin. Ayun, so, sila po ay parang tina-train na din natin, well-versed na din sila with the Safe Spaces Act, no, and kung ano po yung gagawin. And also, sa mga anti-sexual harassment or ASH desks po ng mga barangay. And the PNP din po, the Women and Children Protection Desk. Okay. Pwede rin sa barangay, may mga desk yung barangay. Yes, yun po yung ASH, Anti-Sexual Harassment Desk. So may mga ganun na rin po. So yung mga pwedeng i-report po doon, yun nga yung mga nabanggit po natin kanina ng mga stalking, ganyan, mga catcalling, and then even po hinipuan or even po yung cyber stalking, yung mga cyber na mga sexual harassment. Paano nangyayari yan, yung sexual harassment? May mga iba po yung nagpapasend ng photos nila or nagsisend actually ng photos nila na hindi kaaya-aya. Ayan po, mga part po yan ng mga sa safe spaces. Kasi yung SSA po natin or yung Safe Spaces Act po natin, covered niya yung online spaces. Okay. So ito lang po yung mga konti, no, na mga batas. So, sobrang konti pa lang po ng batas natin na nagko-cover ng online spaces po. And isa nga po dito, yung syempre yung protection natin from violence or ng mga harassment na nangyayari online. I think very important 'yan, no? Kasi ngayon talagang ang laking percentage ng oras natin na pupunta online. Lahat po ay digitally. Lahat na digital. So, yung mga social media. So, alam naman natin pwede kang i-harass sa social media, sa mga comments, sa mga... Ayan, yung mga even nga po minsan, may mga, kunwari po, parang denigrade ka. Pinahiya ka publicly. Yung mga comments niya online sa'yo ay yung mga physical appearance mo, ganyan. Basta po, sa tingin mo ay naha-harass ka po, under po ito ng SSA. Kahit na hindi sexual in nature? Kahit hindi sexual in nature, yes. Okay. Pero parang halimbawa, pinuna yung appearance mo, ganyan. Mabuti naman, lumalawak na kasi maraming mga kabataan na naapektuhan talaga sa mga ganyan. Kasi may mga mga misogynist remarks, mga homophobic remarks, yun po ay under ng SSA po eh. Ay, very good naman. Okay. Ano naman yung kasi parang ang lawak na maganda talaga, no? I'm very happy na narinig mo lahat to. Ano yung parang gusto mong matandaan namin lahat or yung mga last words mo? Na gustong ibilin ngayon. Siguro ngayong i-emphasize. ngayong National Women's Month celebration po, no, hindi lang ito para i-uplift
or empower yung mga kababaihan, kundi talagang tingnan natin ano mga issues na kailangan nating pagtuunan ng pansin, Okay. ano po yung mga karapatan ng mga kababaihan na kailangan pa nating paigtingin, ganyan. Oo. Ano pa po yung mga dapat nating gawin bilang mamamayan para hindi lang po nakikita yung mga babae as babae lang. No? Okay. Parang as partners in women, as partners in development, Oo. no? As partners natin sa pagkakaroon nga po talaga natin ng mas maayos na nation po. No? So kami po sa PCW, isang policy making body po kami, no. Ang general stakeholders po kasi namin ay government agencies. So kami po ang nagmo-monitor po ng paggamit ng GAD budget. Oo. Ang GAD budget po, sa mga hindi nakakaalam, Yeah. ang government po ay merong mga budgets, di ba Yes. po? And then 5% ng kanilang Yes. budget po should be allocated to the gender and development projects. Oo. So kahit anong sangay ito ng Yes po, government, let's say, Department of Tourism, Opo. Public Works, yung budget nila, let's say, 100 million, yung 5% nun should go to... May tamang pinagkukuhanan po ng budget, yes po. Okay. Tapos yung 5% po nun should be allocated to the gender and development programs and activities. Okay. And sana po yung mga paggamit po, ito po yung lagi namin panawagan Correct. sa PCW, Oo. na sana po ang paggamit natin ng GAD budget ay hindi lang within our community, no? Sana po talagang nakikita natin na may na-answer siya ng mga gender-related na issues and concerns, especially to the stakeholders po. Okay. So parang hindi lang palagi na para sa atin bilang empleyado, kundi talagang para sa mga mamamayan na nasasakupan po ng mandato natin. Okay. Can you give an example of yung parang government agency na gumamit ng kanilang GAD, yung appropriation, GAD budget, gender and development. gender and development budget nila na 5% of their total budget. Ano yung ginawa Actually, nilang project ang or program? Ang 5% po ay minimum lang. A minimum. So, minimum of 5%. So, pwede silang lumagpas Alright. sa 5%. One good example po nito ay si local government ng Quezon City. Okay. Very, sila, advanced pagdating natin sa may mga projects po sila. Asa sila sa awardee po ni PCW ng GAD Local Learning Hubs. Okay. Ito po ay parang GAD Timpala. No? Ito ay parang awards and recognitions po ni PCW for the government agencies and stakeholders. So, ito pong LGU ng Quezon City, yung mga projects po nila, meron po sila yung No Women Left Behind para sa mga persons with deprived of liberty. So may mga projects po sila para sa kababaihan na nandoon po sa kanilang mga nasa jails. kulungan. Yes, Okay. po. And then meron din po sila yung breastfeeding, yung parang storing ng mga breast milk. Okay. Opo. So parang meron po silang mga para hindi masira, no? Opo. And marami po kasi talagang babies yung wala po silang access. Or may mga mothers po sa talaga. breast milk. Opo. Sobrang kulang po natin actually. Okay. Pagdating sa breast milk po, no? Ang daming babies. Okay. Ang dami pong kailangan nating bigyan ng mga breast milks po. And marami mga kababaihan, hindi talaga nila kaya mag-produce. Oo, totoo so, yan. si Quezon City po, ang ginagawa nila, meron silang mga storing facilities. And then kapag ka ikaw po ay nag-share, ganyan, ng iyong breast milk, meron kang benefits na makukuha. Okay. So, parang hindi lang siya parang nakaka-encourage talaga siya. Hindi lang po siya, hindi lang siya para, ay makuha namin yan sa inyo. Okay. So may mga ganun po silang mga activities. Maganda, no? Yung, kasi alam naman natin kung gaano ka-importante ng breast, ng human milk no? Sa development ng mga bata. Pero unfortunately, meron talaga mga women na hindi makapag-produce. And then yung mga nasa store po na yun, sinishare po yun sa mga different na mga hospitals na kailangan. Oo. Ganun po yung ibang ginagawa na. Oo. And maganda yung initiative na yan. Ganun po yung sinasabi namin na sana ay may yung initiatives natin or yung mga paggagamitan natin ng GAD budget. Makabuluhan po. Yung kanilang mga pride campaigns. Actually, yes. Ay talagang commendable. Nakikitaan po natin. Okay, so nice. So, yan, natutunan din natin yung GAD, no? Na talaga palang binibigyan din. Kailan nagsimula to? Yung actually GAD? po, ang 2025 po ang ikat 3 decades. Oh, so, simula pala. Simula po na introduce itong paggamit po ng GAD budget. Oh, okay. So batas 'yan. I mean, batas, the government agencies are mandated. Yes po, are mandated po talaga sila na lahat po ng government agencies kailangan po meron silang mga projects
for the development, gender and development po. Okay. And so ang role po doon ni PCW ay i-monitor kung ano po yung pinagagamitan nila ng mga GAD budget. Okay, so that's one of yours. So nagsasubmit po sila sa amin ng mga plans and budgets nila. Okay. And then kami po, parang after nun, i-assess namin, tama ba tong mga to? May mga nasasagot ba to na gender-related concerns? Ganyan. And then after po nun, pag okay na, sinasubmit po namin, ay parang sinasabit po namin siya sa Commission on Audit. So parang audited po ang lahat ng paggamit ng GAD budget. So parang kayo yun? si PCW, yes po, ang nagmo-monitor. Okay. And then, ayun po, so dahil ang stakeholders po namin ay government agencies, yan po talaga kasi. So kami po, wala po kaming direct na services talaga to the public aside dito nga sa mga national campaigns namin and the information and referral services. And even nga walang policy making kayo. Policy making po kami. So itong mga batas na ginagawa po natin para sa mga kababaihan, ito po yung nilalabi po natin. So mga para lang din po makita natin na ito yung ang ginagawa po ni PCW, ina-assess niya yung mga lumang batas. Right. Parang, may discriminatory ba dito? Ganyan. May mga kailangan ba nating ayusin to? Kasi before, iba po ang society before. And iba yung society ngayon. So may mga batas po na nilalabi. And then ang tawag po namin dito, Women's Priority Legislative Agenda. Tapos ito po yung mga pinapaano po namin. Revise. Every Congress po. May pinapropose po si PCW ng mga batas. Para, tapos inilalabi po natin para talagang naging batas po. And then dyan po galing itong mga SSA po is from the 19th or 18th Congress po. Okay. Ako naman kung meron akong, since magtatapos na nga tayo, no, yung gusto ko lang sabihin o i-share sa listeners natin, ay mga nanonood sa atin ngayon, yung women's right and women's protection and advancement of women in our society, nagsisimula talaga yan sa bahay. So, importante talaga na nandiyan yung mga ginagawa ng government, no, ng society. Pero bukod dyan, yung conditioning natin sa ating mga anak, sa ating mga kasambahay, sa ating mga sarili, kung paano natin isipin or tignan ang role ng kababaihan or ang mga kababaihan, very important yan. Yun nga, gusto ko yun, women supporting women, yung women empowerment. So, minsan kasi, parang kinukulang din ng women supporting women. No? Minsan tayo pa yung naninira sa kasama natin, kababaihan. Mali yun. So, dapat ina-uplift natin lahat ng kababaihan. Tapos, iniintindi natin, kasi tayo bilang babae, naiintindihan natin yung mga challenges ng pagiging babae. Diba? Alam natin yung difficulty ng panganganak, ng mga health issues natin bilang babae. So ng pagiging nanay, yung ganyan, na parang whether we like it or not, tayo yung primary caregiver, diba? So, dapat maintindihan natin yan. Ayun po kasi sa batas, ang may kababaihan po, meron tayong parang 3 na pwede nating, parang 3 ways kung paano natin gagamitin yung apelido natin once na kinasal po tayo. So, una po pwede natin gamitin as Mrs. nung apelido ng asawa natin. Tayo po ang Mrs. Morales. Ayan, Mrs. Morales po. Pwedeng ganun po. No? Mrs. Liza, tapos yung apelido niyo po, and then Morales. And then yung iba po yung nag-hyphen. I do that yung too. Yung nag-hyphen po. And then yung iba, gusto lang nila, gamitin pa rin nila yung maiden name nila. So, kung gusto mo na gamitin pa rin yung maiden name mo, sa batas natin sa Philippines, okay lang yun? Okay lang po yung continuous use of maiden name. Na parang ang civil status mo po ay married, pero ang ginagamit mo pong surname ay yung maiden name pa din. So hindi ka required? Hindi required, yes. By law? Yes. Ano to? Pagbabago ba to? Or yun po talaga. Is it from the start? From the start, yes. Okay. So ang mahirap lang po yung pagdating sa reversion. Yung parang kunwari po nagamit na natin yung surname ng mga natin, ng asawa natin. And then gusto natin na yung mga gamit po natin ay parang, dahil nalaman ko na may batas pala na ganito, ibabalik ko. Yun po yung medyo mahirap kasi kailangan po nating patunayan na legally separated na kayo, may mga ganito. So,
once na nagamit nyo na po, medyo mahirap na siyang mabalik. Okay, okay. So, hindi pala kailangan magpalit. Magpalit, opo, hindi required Yes, na magpalit. oo. Yung National Women's Month celebration po, Oo. yung recurring theme po natin from 2023 to 2028 Oo. ay yung We for Gender Equality and Inclusive Society. Oo. And yung We po doon ay women and everyone. Oo. Opo. So yung women and everyone po doon, sinasabi natin na hindi lang siya, ang laban po for gender equality ay hindi lang laban ng kababaihan. Oo. Dapat po all-inclusive. Oo, Yung holistic po yung approach natin. Correct. And lahat po kasama talaga sa Correct, paglaban ng correct. ganito. So ayun po, siguro ako Society. po, ang message ko po for our listeners and viewers po na ang National Women's Month celebration po, ang laban po natin sa gender equality ay hindi lang during the National Women's Month celebration. Okay. So po, it goes beyond the celebration po. Na everyday po marami tayong mga ginagawa para sa mga kababaihan, and everyday marami po mga kababaihan ang nakakaranas ng mga challenges. No? Oo. Especially nga po doon sa mga especially doon nga po sa mga may nasa marginalized sector, nakakaranas po ng intersectional disadvantages. Okay. And I hope po na tayo po ay maging parte talaga nung paano natin ma-uplift and ma-empower po yung mga kababaihan. Oo. Ako ay convinced. Talagang ako ay champion na kababaihan, no? So, thank you so much, Miss Jessel Aquino of our Philippine Commission on Women. Ang dami ko natutunan and very uplifting yung mga nasabi mo ngayong gabi na to, no? So, from simple.ph, we have a little Thank you so something much for po. you. Thank you so in much celebration po. also of Thank you our po. Philippine Women's Thank you for Mabuhay having ka me. and yung Philippine Commission on Women. Thank you so Okay. much po. Thank you for having me. Thank you, everyone. This is Lisa Morales, and please join us again in our next podcast of simple.ph. Bye. Thank you. Simple.ph. Living made simple.